And welcome back, Juan de la Cruz. Tuloy natin yung kwentuhan natin. Sana meron kayong konting oras para makinig sa akin. Tsaka mas share ko sa inyo yung continuation ng aking kwento. Talaga bang merong good, bad, and ugly pag nasa abroad ka na? Or particular, nasa ibang bansa or Amerika? Na-discuss ko sa inyo yung good nung last video, which is itatry ko uling going short but very meaningful yung part 2, which is I will consider na bad nga ba? Meron nga bang bad side? Siyempre, di ba, dapat good na nga lahat dahil sa Amerika ka na eh. Madali na lahat eh. Lahat eh magaan, masarap, maganda. Yung bad side na pag-uusapan natin today, let's see kung bad side nga ba talaga or it will expose you kung anong klaseng personality meron ka. Tara, samahan niyo ako. Day 2, Part 2, Good, Bad, and Ugly living in the USA. Okay. When it comes to bad, siguro bigyan ko rin kayo ng top 3. O kung maging 5 man, pasensya na kayo. Baka may mas maisip pa ako, mas iba pang mas okay. Ang masasabi ko, bad. Number 1 siguro na bad na maiisip ko rito is yung pagka bago ka dito sa Amerika, let's say kadarating mo lang or hindi ka completely dito lumaki, nagkakaroon ka ng temptations na particular sa mga material na bagay. It seems like napakadali mong mabili, napakadali mong ma-achieve, to the point na pag hindi ka naman kasi lumaki ng mayaman, parang lahat once na you can afford, I think that's the right word. Pag you can afford, you're buying a lot of stuff. Up to the point na nagiging bad dahil you buy things that you don't really need. It's just want. Diyan na pumapasok bakit napaka-importante ang self-control pagdating sa paggastos dito sa Amerika. Sana maging guide to, or I would say good idea, especially sa mga bagong dating dito. Napaka-importante ng credit history rito sa Amerika or credit score, especially sa mga nagsisimula. Bakit? Kasi lahat ng ipe-purchase nyo rito na merong interest rate or tubo, laging magbabase sa inyong credit history. The more na marami kang purchase with a good, outstanding na credit or payment history, the lower interest rate you can get. Mean to say, mas gusto nila yung nakikita na how do you spend your money in a day, and how, or I would say gaano ka ba ka-responsable pagdating sa pagbabayad. Doon pumapasok siguro yung word na bad dahil it's addictive. Napaka-addictive na bili ka dito, bili ka doon, kain ka dito, kain ka doon. Of course, normal lang yun kasi nag-i-explore ka, di ba? Siyempre, everything is new. You wanna try it. You wanna explore it. And you wanna buy things that hindi mo na-enjoy
back na nandun ka sa Pilipinas or saan ka mang panig ng mundo. And then, kapag ka hindi mo na control yung expenses mo because it's so exciting to go shopping, it's so exciting to waiting for a package to arrive because meron ka uling in-order somewhere online. Napaka-addictive ng feeling na yon, yung excitement na it's always Christmas every month or every time there's a sale or something like that. Nagiging downfall ito pagka hindi na control. Bad in a way na nagkakaroon sila ng bad credit history or bad credit score. Ang resulta, mas mahihirapan kang i-prioritize yung mga bagay na makapagpapagaan sa buhay mo because now you need to deal doon sa mga tubo or mga bills mo na kailangan mong bayaran. Bad dahil pag hindi mo ito na control, I'm telling you, it's downhill. Quick. Very quick. And regardless how much you're making, but no holds barred and walang control ang spending, still you'll end up hirap financially. Papasok ko rin dun yung word na bad kung dito ka naman lumaki. Bakit? Kasi pag dito ka na lumaki, it seems like everything is normal. Pag dito ka na lumaki sa Amerika, parang lahat madali. Lahat parang it's a normal to buy stuff. It's a normal to get a shoes every now and then or every month. Parang hindi mo na na-appreciate na, nabili na ako ng bagong gamit, I'll take good care of it. Which is a form of savings for you don't need to spend extra money to get things that you already have. Nagiging, I will not say ungrateful, but nagiging hindi ka na masyadong sensitive sa when to spend and when not to spend, when to save and when not to save. So, pag dito ko na lumaki, parang unless na naturuan ka talaga ng the importance of pagtitipid or prioritizing your expenses or being a wise spender, hindi doon ka lang talaga makaka-ahead ng game when it comes to finances or financial. Bad pag hindi ka dito lumaki dahil you will encounter you versus you sa paggagastos. Bad pag dito ka naman lumaki for you thought buying a lot of stuff that you don't need is a normal thing. So I think yun yung isang bad na naiisip ko. Another bad thing na pwede kong consider or i-share sa inyo is pagdating sa pagkain. Ang pagkain dito, hindi kagaya sa atin sa Pilipinas, partikular sa Pilipinas. Kasi dito, imagine, if it's organic, you pay. When I say you pay double the price, up to triple the price. Dito kasi meron silang tinatawag na food stamp. Yung mga low-income family dito, you bet, they making a lot of money, extra money, because they're not working and they have kids. May subsidy ang government dito. Huwag nyo nang tanong sa akin kung ano yung max. Kasi as far as I know, alam ko per kid, ko-convert natin sa peso, siguro mga 34 to 35,000 pesos per month ang binibigay ng government per kid. So pagka meron kang dalawang kid, convert uli natin sa peso, that's what, 70,000 pesos.
free money every month. And let's say meron kang 3 anak dahil hindi ka sinuwerte sa pag-ibig. Marami ka lang naging inibig pero iniwan, mga ganun, di ba? Pero pagka meron kang 3 anak, imaginein mo yun, no? 35,000 times 3, o magkano yun? 105,000 pesos a month. Yan ang bad kasi yung mga locals dito, ginawa na nilang way of life yun. Meron particular na lahi, pero hindi ko nasasabihin. I'm pretty sure lahat naman gumagawa nun, as long as they cannot think right or they don't play fair and right. So yun ang nagiging bad. Sipin mo, merong libreng pera, so you don't need to work. I don't have to work. Siyempre nga naman, magbo-work ka, iiwanan mo yung mga anak mo sa daycare, or magbabayad ka ng magbabantay ng mga anak mo. Eh bakit pa? Di ganun din, di ba? Mas less pa yung naging pera mo at time sa mga kids mo. Bad yun, in my opinion. Kasi hindi na tinuturuan ng mga isda yung mga tao. Binibigyan na lang sila ng isda. And kung isusundot ko yung worst part nun, yung next generation ng pamilya nun, yung mga kids, they thought it's a normal thing. They thought it's a good thing. And they thought that's a good way of living. So pag-usapan na natin yung worst sa susunod. Focus muna tayo ngayon sa bad. Hindi ko pa rin siguro masasabing bad yun, no? Kung marunong kang magtipid, pagdating naman sa pagkain, kung marunong kang magpumili ng mga pagkain na hindi process. Bad kasi dito dahil eto na yung susunod ko na I would say bad. Ang susunod na bad na masasabi ko is parang karugtong nun. Dahil yung buhay ng tao rito parang nakadesign na napakabilis ng oras. Dahil busy ka. Lagi kang may ginagawa. Your day off, it's not really a day off. That's where you do your errands. That's where you do your chores, household chores. As simple as paglalaba, paglilinis ng sasakyan, paglilinis ng bahay, pamimili. Ayun ay kung namimili ka. Kasi magkarugtong siya eh. Pag wala ka ng time mamili at magluto, magfo-fall ka uli doon sa bad foods. Yun yung mga bad choices mo. Pipiliin mo na lang yung mga TV dinners, yung puro microwavable, nakatakot-takot ang mga chemical para hindi masira. Yun ang kinakain ng tao rito. Yung mga ganong klaseng pagkain. Dahil nakadesign nga ang buhay na mabilis. Every time you're doing something, every day you're doing something. Eto pa, ipapasok ko yung worst part nun. May mga tao rito na double job na. So technically, nabubuhay lang sila para magtrabaho. Hindi sila nabubuhay to enjoy their lives. I hope it's not because of a wrong decision, but I hope it's just they trying to help somebody out. Yun ang kanilang sitwasyon kasi God is good. Yung mga taong mawawalan ng buhay nila to help others' lives, God has a promise. Bibigyan niya yun ng tao na yun ng buhay at gantimpala. God is good. And He's a perfect God. He knows exactly everything and what He's doing. So, napaka-importante na pag nag-start yung day natin, mag-ask tayo ng help and guidance sa Kanya.
forgiveness and guidance and ask Him na siya yung mag-lead ng day natin. So siguro yun muna yung ma-share ko sa inyo pagdating sa bad. Number 1, bad if you don't know how to control your finances. Bad if you don't know how to make good decisions when it comes to your priority, or you don't know how to prioritize what to spend. Bad yung food kasi pagka wala ka ng time na magluto dahil mabilis yung pacing ng buhay, mabilis yung araw, marami kang ginagawa, and sana samahan niyo ako uli pagka pinag-usapan naman natin yung worst. Yung worst, always remember, nakadugtong din yun ng bad. Kasi doon papunta yung bad decision mo. Worst situation sa buhay. Sige, hanggang dito na muna. Salamat sa time ninyo. And as always, to God be all the glory. And take care and salamat sa time mga kabayan.